Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. Good morning. Batiin mo ng isang magandang umaga yung katabi mo, yung nasa likod mo, kaliwat kanan, harap at likod, at sa kabilang ropa. O yan, yung maaabot ng iyong pagbati. Good morning, Pogi. Uy, biglang umiti. Kailangan pala may pogi. Yan. Magandang umaga po. At inaanyayahan ko ang bawat isa na tayo po ay tumayo. Tayo magpasimula sa ating pananalangin para sa ating gawain sa umagang ito. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Aming Ama, maraming salamat sa panibagong araw na ito, sa magandang weather, sa pag-iingat, sa kapahingahan, sa kalakasan na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, pagmulat pa lang ng aming mga mata, Ikaw ay nariyan na at Ikaw ay tapat na Diyos. Salamat, Panginoon, dahil may kalayaan kami na gawin ang gawain na to, na kami ay makapagsama-sama upang sambahin, purihin ang pangalan mo, makapakinig ng iyong salita, makapanalangin, makapag-fellowship, Lord. Salamat, Panginoon. At ang aming patuloy na dalangin, ang pagsama mo sa kabuuan ng aming gawain, O Diyos. Anumang gawa ng kaaway, winawak namin sa pangalan ni Jesus, pagkat wala siyang lugar dito. Ikaw lamang ang maghari, Ikaw lamang ang sumama sa amin, at inaanyayahan namin, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu, na malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Nasaan man kami, Panginoon, naroroon, Ikaw ay aming maranasan ang iyong presensya. Ikaw ay mangusa, Panginoon. At O Diyos, wala kang lalagpasan sa amin. Patuloy mo kaming palakasin, patuloy mo kaming turuan, patuloy mo kaming i-remind, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong salita, Panginoon, ngayong umagang ito, O Diyos. Tulungan mo kami at pagkaisahin mo kami. At sa lahat ng aming gagawin, Ikaw lamang ang maitaas at maging mabangong samyo ang aming pagsamba sa iyong harapan, Panginoon. Lord, patuloy, Panginoon, ang nais namin, maibigay yung pinakamainam na pagsamba na nararapat sa iyong pangalan ngayong umagang ito, O Diyos. Lord, inaangkin namin ang katagumpayan na nanggagaling sa iyo para sa aming gawain ngayong umagang ito, O Diyos. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat. Ikaw na makapangyarihan, dakila at tapat na Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Patuloy nating ngitian ang ating mga kapatiran. Yan. Sabi po sa awit 86, 9 onwards, ang lahat ng bansa na iyong nilalang, lalapit sa iyo't magbibigay galang. Sila'y magpupuri sa iyong pangalan, pagkat ikaw lamang ang Diyos na dakila, na anumang gawin ay kahanga-hanga. Tingnan mo nga yung katabi mo. Yan. Tingnan mo mabuti. May buhay siya, no? Tapos taas natin yung kamay natin. Yan. Ay, kayang itaas. Okay. Tapos padyak-padyak ang ganyan. Yan. Tapos ikot ka. Isang ikot lang para hindi tayo mahilo. Ay, may buhay yung katabi mo, no? Ibig sabihin yan ay nilalang ng Diyos. At may kakayanan siyang magpuri, sumamba at magpasalamat sa ating Panginoon ngayong umagang ito. Kaya, walang makakapigil, walang makakahadlang, at wala sa atin dito na hindi magbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Pagkat deserve niya yon at nararapat talaga na maibigay sa Kanya yung pinakamataas sa pagsamba at pagpupuri ngayong umagang ito. Kaya bigyan natin ng malakas sa palakpakang Panginoon. Atin siyang purihin, atin siyang pasalamatan. Dakila ka, aming Ama. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Kami ay magpupuri, sasamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Tayo pong lahat ay umawit at magpuri sa Panginoon. Halina at magpuri sa ating Diyos na buhay. Dakila ka, aming Ama. Halina at magpuri, itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya
Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Halina at magpuri sa Panginoon. Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Isigaw sa lahat ng dako, isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Siya ang ilaw ng ating bayan, ang tubig at tinapay ng buhay. Ang Diyos ng Pilipinas ay ang Diyos na nagliligtas, ang magpawalang hanggang Panginoon. Halina at magpuri. Itaas ang ngalan ng Panginoon. Sa Kanya ay umawi. Ipagdiwang ang paghahari ng Diyos. Luluhod ang sandaigdigan, ang mga langit at lupa. Si Jesus ay papahayag, siya ang Diyos na dakila. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. At mapabilang sa kanyang kaharian. Isigaw sa lahat ng dako, makinig ang mga nilalang. Kay Jesus tayo ay sumuko at mapabilang sa kanyang kaharian. 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 Purihin ka, Panginoon. Dakila ka, aming Ama. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon, na aming nararanasan sa araw-araw. Tunay nga, Panginoon, ikaw ay tapat at ikaw ay tapat sa iyong mga salita, aming Ama. Lord,
patuloy naming panghahawakan ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos na hindi nagsisinungaling, aming Ama. At Lord, naranasan namin ang kabutihan mo, naranasan namin ang pagsama mo, ang kaligtasang nanggagaling sa iyo, Panginoon. Kaya marapat ka lamang purihin at sambahin. Dakila ka't banal, tunay na tapat, nag-iisa ka lamang, Panginoon. Purihin ang pangalan mo, aming Ama. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang kinakagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan. Sa mundo ay kahirapan, yaman ko ay sa iyo natagpuan. Salita mo, panghahawakan
sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ang aming panghahawakan. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo panghahawakan ko. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay salita mo, Diyos. Salita mo panghahawakan ang iyong mga pangako. Salita mo tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Patuloy naming paghahawakan ang iyong mga salita. Pagkat sa iyong salita, ikaw ay tapat, ikaw ay dakila, ikaw ay banal, ikaw ay makapangyarihan sa lahat. Lord, salamat sa mga pangako mo na maaari naming panghawakan, Panginoon. Dahil ikaw, O Diyos, ay hindi nagsisinungaling sa iyong mga salita. Patuloy namin itong panghahawakan, Panginoon. Paniniwalaan, pananampalatayaan ka lamang namin, aming Ama. Salamat, aming Diyos. At patuloy, Panginoon, na ikaw ang aming maranasan at mabigyan ng kapurihan sa aming kabuuan ng gawain, Panginoon. Lord, open our spiritual eyes, ang aming mga tenga, ang aming pandinig, ang aming mga kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon, sa iyong ituturo sa amin ngayong umagang ito. Patuloy, aming Ama, masabik kami, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na maihahayag ngayong umagang ito. Pakahanda mo ang bawat isa sa amin, aming Ama. Maging ang mga kapatiran namin, Panginoon, na hindi namin kasama dito, nanonood, nakikinig. Lord, abutin mo sila ng iyong tapat na salita, aming Ama. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyong lahat. Ikaw lamang ang pupurihin, sasambahin, luluwalhatiin, pasasalamatan, dadakilain. Dahil ikaw ay makapangyarihan at tapat. Ito po ang aming dalangin na may pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yung mas malakas na palakpak po para sa ating Panginoon na buhay. Po sa bawat isa. Ayan po, pwede pong pakibati po yung ating katabi ng magandang umaga.
Ayan. Magandang umaga po. Magandang umaga po sa bawat isa. Kanina po habang palapit na matapos yung tugtog, talaga yung kaba ng paunti-unting tumataas yung kaba ng puso ko eh. So, tayo po sa araw na ito, kung sino pong nakaalala last Sunday, yung ating pinag-aralan ay patungkol sa, mayroon bang nakaalala? Ang pagbibigay ng pinakamainam sa ating Panginoon. Tama ba? So, sa umagang ito ay tayo din po ay magbigay ng pinakamainam na pag-aaral ng kanyang salita, no, sa umagang ito. At sige po, ay naanyayahan ko po ang bawat isa na tayo po ay tumayo sa ating pong opening prayer. Sige po, tayo po ay... yan. Sige po. Tayo po ay yumuko at manalangin. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat, may gawa ng langit at lupa, magandang umaga sa iyo, Panginoon. Salamat po, God, sa umagang ito na kami po ay dinako nyo sa lugar na ito, Panginoon, ng ligtas. Lord, dadalahin ko po, O Diyos, ang iyong pagsama, ang iyong pangungusap, ang iyong tinig lamang, Panginoon, ang aming marinig sa umagang ito. Lord, be our speaker for today, for this morning, Panginoon. Kayo po ang maluwalhati, kayo po ang makita, Panginoon, ng bawat isa. Lord, buksan niyo po ang aming puso, ang aming kaisipan, Panginoon, sa inyong mga salita. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain na ito sa umagang ito, Panginoon. Sa iyo pong mataas na papuri at pagsamba, ito po ang aking panalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, sa umagang pong ito ay, sige po, pwede na po tayong umupo. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay patungkol pa sa salita ng Panginoon. No? At ang ating pong passage sa umagang ito ay isa lang po. Hebrew, kung mayroon po kayong mga Biblia, yan, Hebrew 4:12. So nag-iisa lang po ito, kaya pwede niyo po akong samahan, basahin po natin ng malakas. No? In 1, 2, 3, go! Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na nasa magkabila ay may talim. Ito matagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. At nakakalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, ang ating pong pag-aaralan po ngayon ay patungkol po sa salita ng Diyos. At naniniwala po ako, siguro, bago po tayo magpatuloy sa ating pag-aaral. Sino po dito naniniwala na ang Biblia ay tunay at totoong salita ng Diyos? Pwede po bang pakitaas ang kamay? Okay. Pwede pong pakitaas ang kamay na kasama po ang Biblia. Kung totoong naniniwala po kayo na ang Biblia ay salita ng Diyos, dapat po ito ay ating pong pinapahalagahan. At kung totoo po ang salita ng Diyos, na ang Biblia po ay totoo na salita ng Diyos, dapat po hindi lang po natin ito pinahalagaan, dapat po atin din po itong inaaral. No? At atin din po itong pinapaniniwalaan. Dahil po, mula noon hanggang ngayon, marami pong sasalungat sa ating pong pananampalataya, maging sa salita ng Panginoon. Na hanggang sa panahon ngayon, marami pong ayaw maniwala sa salita ng Panginoon. Kaya napakahalaga po sa atin, bawat mga mananampalataya, bawat tumanggap o nakakilala na sa Panginoon, dapat po ay alam natin ang katibayan na nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Panginoon. So kung ang Biblia po ay totoong salita ng Diyos, sa makatuwid, kailangan po natin itong aralin, sundin at pagtiwalaan. No? Kung ang Biblia ay totoong salita ng Diyos, nangangulugan na hindi natin tinanggap ang Diyos kung hindi natin ito tatanggapin o paniniwalaan sa ating mga buhay. Ang katotohanan ng ang Biblia ay binigay sa atin ng Panginoon upang ipahayag o ipadama sa atin ang kanyang pagmamahal. At makikita natin po yan sa John 3:16. So dapat po hindi lang po natin dapat tayong mananampalataya na ay hindi lang po dapat yun ang kabisado natin, no? Bagkus dapat maipaliwanag din po natin kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Ang Biblia po ay love letter po ito ng Panginoon. No? At dapat po pahalagahan po natin ito, no? So, ang ibig sabihin ng salita ng pahayag ay ang pagpapaunawa, no, ng Diyos ng sangkatawan kung sino siya
at kung paano tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Kanya. So, pag-aralan po natin muna ito, no, yung mga katibayan, bago po tayo mag-proceed po sa ating pag-aaral. So, ang mga bagay na ito ay hindi natin malalaman kung hindi ito inihayag sa atin ng Diyos sa Biblia. Kahit na inihayag na ng Diyos sa progresibong paraan ang kanyang ang sarili sa Biblia sa loob ng humigit kumulang 1,500 taon. So napakapalad po natin na ang Biblia po ay nabuo na mula noon kasi nung time ng Panginoong Hesus hindi pa buo ang Bible, no? Even dun sa mga Old Testament. So napakapalad po natin sa panahon natin ngayon dahil hawak na po natin ang buo, no? Mula sa creation hanggang sa revelation. So napakahalaga po na dapat natin malaman ito, no? Dapat natin pahalaga ng salita ng Panginoon. So 1,500 taon, no, na nakalipas, naglalaman pa rin naglalaman pa rin dito ng lahat ng kinakailangan ng malaman ng tao patungkol sa Diyos upang magkaroon siya ng tamang relasyon sa Kanya. Kung ang Biblia ay totoong salita ng Diyos sa makatuwid, ito po ay ang pinakamataas na otoridad sa lahat ng bagay na may kinalaman po sa ating pananampalataya maging sa reliyon at moralidad. So walang pagalinlangan na inangkin ng Biblia, ang totoo na ang siya po ang Biblia na salita ng Diyos. Malinaw na mababasa po ito sa aklat ng Timoteo 3:15-17, no? Basahin niyo na lang po, no? Medyo mahaba po. Nagpapatunay na ang salita nagpapatunay na ang Biblia po ay salita ng Panginoon. So, ang lahat po nakalagay doon sa 2 Timothy 3:16 po. Ang lahat ng kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos. Ayan po yan, no? Magagamit sa pagtuturo, sa katotohanan, sa pagpabulaanan sa maling aral, sa pagtuwid ng likong gawain at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay maging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Upang masagot ang mga katanungan nito, kung totoo ba ang salita ng Diyos, kung totoo ba ang Biblia ay salita ng Diyos, kailangan natin itong tingnan o ating yung panloob at panlabas na ebidensya na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang panloob na ebidensya po, ito po ay makikita natin sa Bible. No, yung mga nakapaloob sa Biblia mismo na siyang magpapatuto sa banal na nitong pinagmulan. So, sa una pong ebidensya na nagpapatunay na salita ng Diyos ang Biblia ay ang pagkakaisa nito. Kahit na ang Biblia ay binubuo ng 66 na aklat, no, at sinulat po ng 40, no, na individual. Hindi po isinulat ito ng sabay-sabay sa isang mesa lang. Ito po ay sinulat sa magkakaibang panahon, no. So, isinulat po ito ng 4 na manunulat na natili pa rin nagkakaisa ang Biblia mula umpisa hanggang sa uli. At wala itong pagkakasalungat, no? Ang ganitong pagkakaisa ay siyang mismong kaibahan ng Biblia sa lahat ng mga aklat. Isa lamang itong patunay na sa banal na pinagmulan na mga salita na kumikilos ang Diyos sa mga tao. Isinulat ang kanyang mga salita sa tatlong salita, yung sa Hebreo, Aramaic or Grego or Greeks, no? So, pero ngayon, marami na iba't ibang salin, no, na ginawa sa Biblia. So, ang isa pang panloob na ebidensya nagpapatunay na ang Biblia ay salita ng Diyos ay ang mga detalyadong hula o propesiya na nakapaloob sa pahina ng Biblia. Ang Biblia ay naglalaman ng daan-daang detalyadong hula o propesiya na may kinalaman sa hinaharap ng mga bansa, kasama na yung bansang Israel, hinaharap ng sangkatauhan. At ang pagdating ng tagapagligtas at dumating na nga, no? Na isang hula po na nagpatotoo na dumating na nga ang tagapagligtas na hinulang darating. Ay hindi lamang tagapagligtas ng Israel, kundi sa lahat namang nanampalataya sa Kanya. Hindi katulad ng mga hulang matatagpuan sa mga reliyosong aklat o yung mga aklat na sinulat ni Nostradamus. Ang mga hula sa Biblia ay propesya na napakadetalyado at kailanman ay hindi nabigo.
may mga 300 mahigit, no? Sa lumang tipan pa lang, ay mayroon ng 300 hula patungkol sa kay Jesus, no? Sa lumang tipan pa lamang yon. Hindi lamang sinabi ng naturang hula na ipanganak si Jesus sa mundo at kung saan pamilya siya manggagaling. So, hinulaan din na kung paano siya mamatay at kung paano siya nabuhay, no? Paano siya mabubuhay after 3 days. So, nagkatotoo po yon, no? So, walang tanging paraan upang ipaliwanag ang katuparan ng mga hula sa Biblia, kundi ang tanggapin na may banal itong pinagmulan, no? Ang pangatlong ebidensya na panloob na ebidensya ng banal na pinagmulan ng Biblia ay makikita sa kakaibang kapamahalaan o kapangyarihan nito. Ang Biblia ay may otoridad na kakaiba sa alinmang aklat na naisulat. Ang otoridad na ito ay makikita sa hindi mabilang na mga buhay ng mga nabagong tao. So mga nalulong sa droga, mga kriminal na binago ng Diyos, no, sa salita niya. At marami mga makasalanan na binago, no, sa pamagitan ng pagbabasa ng salita. So isa pong nagpapatunay na ang Biblia po ay tunay na salita ng Diyos. Hindi lamang ang mga panloob na ebidensya ang nagpapatunay na ang Biblia ay totoong salita ng Diyos. Mayroon ding panlabas na ebidensya na nagpapatunay na totoong ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang isa sa mga naturang ebidensya ay ang pagsang-ayon ng kasaysayan sa kasaysayan ng tao, or sa English po, historicity ang tawag nila. So, nagkakatugma po. Dahil ang Biblia ay nakadetalye ng mga pangyayari sa nakaraan, ang katotohanan, pagiging wasto nito ay nangangailangan ng verifikasyon. Kaya binirify po ito. Kagaya ng iba pang mga dokumento sa kasaysayan. Sa pamagitan ng ebidensya sa arkeolohiya at iba pang nakasulat ng dokumento, ang mga nakatalang kasaysayan sa Biblia ay napatunayan ilang beses na wasto, totoo, at walang pagkakamali. Dahil sa mga ebidensya nakasulat ng mga nahukay na katibayan sa mga nangyayari sa nakalipas na sumusuporta sa Biblia. Pinakamagaling na dokumento ang Biblia sa pagtuklas ng mga pangyayari sa mga nakaraang panahon. Dahil sa katotohanan ng Biblia ay nagtatala ng mga wasto at makatotohanan ng pangyayari sa nakaraan. Ito isang matibay na indikasyon na pagiging tumpak at totoo kung pag-uusapan ang doktrina, ang paksang pangreliyon o tumutukoy din ito para sa mas lalo pang patunayan ang pag-aangkin nito na ang Biblia ay salita ng Diyos. Isa pang panlabas na ebidensya na nagpapatunay ang Biblia ay salita ng Diyos ay ang integridad ng mga taong sumulat nito. Gumamit ang Panginoon ng mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay upang ipasulat ang kanyang mga salita. Kung ating pag-aaralan po ang buhay ng mga taong ito, lalo na yung mga disciple ng Panginoong Hesus, ilan sa kanila, mangingisda lamang, no? Pero makita po natin dito na kung paano sila ginamit ng Panginoon para isulat po ang kanyang mga salita. At nagpapatunay, no? Yan, kasi po nung nangyari po ito, nung panahon ng Panginoong Hesus, marami pong nakakita sa kanya after siyang mamatay, no? Napakita siya sa 12 at sa mahigit pa 500, no, katao, no? So mula sa pagtatago dahil sa takot nila, yung nagkawatak-watak sila, naging handa silang mamatay para sa mensahe na inihayag sa kanila ng Diyos. Ang kanilang mga buhay at uri ng kamatayan ay nagpapatunay lamang na ang Biblia ay salita ng Diyos. Ang huling ebidensya na totoo ang Biblia ay salita ng Diyos ay ang hindi nito pagkakupas at pagkasira. Dahil sa pag-aangkin ng Biblia na ito ay salita ng Diyos, dumanas ito ng napakatinding pag-atake, no? Upang ito'y sirain, no? Kumpara sa alinmang aklat ng kasaysayan, simula noon, Roman Empire, hanggang sa ngayon, sa kamay ng mga taong hindi naniniwalang may Diyos, subalit nalampasan at napagtagumpayan lahat ng Biblia. Ang mga pag-ataking ito, nananatili itong nangunguna sa lahat ng aklat, sa kasaysayan, sa dami ng nalimbag na kopya noon hanggang ngayon, kasalukuyan. So sa loob ng maraming panahon, sinasabi
sinasabi ng mga hindi naniniwala sa Biblia na ito ay isang katang-isip lamang. Subalit pinatunayan naman ng mga ebidensya na totoo nga ang Biblia po ay salita ng Panginoon. Yan po. Huwag po tayo magtaka, no, sa kabila ng mga pag-ataking ito sa Biblia, ay hindi pa rin ito nababago dahil sinabi ni Jesus sa kanyang mga salita sa Matthew 24:35, sabi niya, mayroon ba tayo dyan? Matthew 24, verse 35. Sabi dito. Sige po, kung wala po, sabi dito. Sabi ng Panginoong Hesus, mawawala ang langit at ang lupa, ngunit ang mga salita ko'y hindi mawawala. So isa pong patunay po yan na ang Biblia po ay salita ng Panginoon. So going back po doon sa ating pag-aaral or sa ating pag-aaralan, sa passage po na ating pinag-aaralan kanina sa Hebrews 4:12, pwede po bang Hebrews 4:12? Ayan po. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alimang tabak, na sa magkabilang may talim. Ito'y tumatagos, maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto, at nakakalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, ang Hebrews 4 po, ang context po nito ay patungkol po sa pangako ng Panginoon, kapahingaang pangako ng Panginoon sa mga Israelites. So, dahil nakita ng Panginoon ang paghihirap ng mga Israelites nung sila pa ay nasa Ehipto. At mababasa po natin sa Exodus 3 kung paano mismo ang Panginoon ang bumaba para ipadala si Moses, para kausapin si Moses at ipadala sa Ehipto. No? Subalit, sabi dito sa verse 4, chapter 2 ng Hebrews, meron pa tayo dyan, Mac? Ayan. Sapagkat tulad nila, ay napakinggan din nila ang magandang balita. So yung good news or yung salita ng Panginoon. Ngunit hindi nila kinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. So ito po yung, ang kwento po nito ay, ang audience po ng writers nito, wala pong specific na nakasulat kung sino po yung writer ng Hebrews. Pero ang audience po niya dito ay mga Kristiyano na Hudyo. So sabi niya, sapagkat tulad nila ay napakinggan din natin. So ngayon na napakinggan na natin, no? Sila no, napakinggan na. At tayo din naman ngayon, napakinggan na rin natin. No? Ngunit hindi nila pinakinabangan ang balitang kanilang narinig dahil hindi nila ito tinanggap ng may pananampalataya. Dahil po sa kanilang unbelief, no? Dahil sa kanilang katigasan ng ulo, no? Hindi po sila nakapasok sa lupang pangako na ipinangako sa kanila ng Panginoon dahil po sa kanilang katigasan ng ulo. Sabi doon sa, kaya paalala po ng Panginoon, sabi niya doon sa verse 7 ng chapter 4, ngayon, sabi niya ito, ngayon, kapag narinig ninyo ang tinig ng Diyos, huwag ninyong patigasin ang inyong mga puso. So sa English po, Mac, sabi dito, mayroon ba tayo sa English dyan, Mac? Sabi dito, today, sabi niya kung wala, if you hear His voice, do not harden your hearts. Sabi nga nun, pwede bang pakilagay niyo po yung kamay niyo dito sa dibdib niyo? Ayan. Matigas ba? Parang narinig ko dito, hindi po matigas. Tito Joey o Brother Joey, umiibig po. Si joke lang po yun. So, wag po patigasin. Sabi dito, pag narinig po natin ang salita ng Panginoon, yung iba, natatawa. Yung iba, nakokornian sa joke ko. No? So, wag po natin patigasin ang mga puso natin. No? So, ang title po ng ating pag-uusapan ngayon po ay ang kahalagahan ng salita ng Diyos. Pwede bang pakilakasan niyo po? Ang kahalagahan ng salita ng Diyos. So, dapat po natin pahalagahan po, Kung siguro, titingnan natin siguro sa bawat isa kung sino yung may dalang cellphone. Siguro lahat tayo may cellphone, no? Pero kanina nakakita ko, napansin ko, konti lang ang nagtaas na may kasamang Biblia. So, pahalagahan po natin, no? Na kung totoo pong mahalaga ang Biblia po, ay dapat po atin po itong dinadala palagi. Dito po natin makikita yung ating totoong pagiging Kristiyano.
kung pinahalagaan po natin ito, tiyak po ako na ang buhay po natin ay magkakaroon ng pagbabago. Hindi man mabilis, no? So, ang first point po ng ating pag-aaral ngayon, so, medyo mahaba-haba pa yung introduction natin kanina. Ang first point po ng ating pag-aaral ngayon ay, ang salita ng Diyos ay buhay at nagbibigay ng buhay. Sabi sa... Ayan. So, sabi sa Hebrews 4:12a, yung A, for the word, ayan, sa Tagalog, yung A lang muna. Ayan. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. So, doon lang po muna tayo. No, ang salita po ng Diyos ay buhay. Bakit daw buhay? Bakit daw buhay? Dahil mismo ang Diyos na buhay ang nagbigay nito sa atin. Ang siya mismong nagsalita sa atin. Mismo ang Diyos mismo ang nagbigay o nag-inspired sa mga tao para isulat ang Biblia. Sabi sa 2 Timothy 3:16, dun sa nabasa natin kanina. So, sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, buhay po ang salita ng Panginoon. Kaya lang po, kung bakit wala pong buhay ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, dahil po katulad din po ng mga Israelite nung Exodus time, nung sila po ay nasa wilderness or sa ilang. Kaya po parang walang buhay po ang salita ng Diyos sa ating mga buhay dahil hindi po natin ito pinahalagahan. Narinig lang po natin, pero hindi po natin pinahalagahan o hindi po tayo seryoso. No? Hindi po natin binibigyan ng pagpapahalaga. Kaya parang ang buhay po natin ay walang kasigla-sigla or patay, no? So ano pa sabi ng scripture sa salita ng Diyos? Sabi dito ayan. At kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan at pagsaway ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Alam niyo po, masakit talaga minsan ng maturuan, no? Sabi dito, sa pagsasanay ng kamalian, sa pagtutuwid ng likong gawain. So karamihan po sa atin, hindi po dito, no? Wala po. Sana wala po dito sa atin. Na mapagsabihan lang, maturuan lang, nagagalit na, nagtatampo na. Gusto nang umalis, lumipat na ng ibang church. No, sana po, sabi dito, handa po tayo magpaturo. No? Handa po dapat tayo magpatuwid. So napakahalaga po na dapat po natin tinitingnan to na hindi lang dapat natin na naririnig, dapat po pinapamuhay po natin ito para po makita sa ating mga buhay Kristiyano na mayroong buhay po talaga ang totoo. At totoo may buhay po ito. Makikita po ito sa atin. Very evident po ito sa bawat isa sa atin na lumalago, no? Sa salita ng Panginoon. Kaya minsan, sorry po sa mga natutulog kaya minsan parang walang buhay po ang salita ng Panginoon kasi tinitake lang natin siya na lightly lang parang lang Hindi talaga natin tinitingnan na ang Biblia po ay salita ng Diyos na dapat ay kapakapakinabang po ito. So kaya po ang karamihan sa atin tutulog-tulog po yung ating buhay Kristiyano dahil po hindi talaga natin binibigyan ng pagpapahalaga or interest yung Biblia. Kaya minsan, okay lang na makapagbasa o hindi, okay lang din. Para pag pumunta ng church, okay lang na hindi, okay lang na makapunta. Pag pumunta tayo, wala lang, pagkatapos, uwi na. So dapat po, hindi po dapat ganyan yung ating mga pag-uugali bilang isang mga Kristiyano.
So, hindi lang po nagbibigay ng buhay ang salita ng Panginoon. Sabi sa Matthew 4, hindi lang po buhay, kundi nagbibigay ng buhay. Sabi sa Matthew 4:4, ngunit sumagot si Jesus, nasusulat, sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, trivia lang po. Sabi dito kasi nasusulat. So, madalas po nagko-quote po ang Panginoong Hesus ng mga salita from Old Testament. So, trivia lang po. Sino po ang nakakaalam sa atin dito kung saan sa Old Testament nakikita itong salitang ito na sa English nga, sabi ito, man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So, sino pong nakakaalam? Saan po natin makikita ang salita nito, katagang ito na binanggit ng Panginoon dito sa New Testament? So, makikita po natin ito sa Old Testament sa Deuteronomy 8:3. Basahin niyo po yon. No? Napakahalaga po na dapat po nag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Hindi man ganun kabilis. Aminado po ako, hindi man ako ganun kabilis magbasa or sa totoo lang, ako din ay may pagkakataon na tinatamad din ako magbasa. Pero kailangan ko po ito eh. Kailangan kong basahin. Kailangan kong matutunan. Kailangan kong lumago, no? Sa salita ng Panginoon. So kung ang ating pong pisikal na pangangatawan ay kailangan natin ng pakainin ng ilang beses ba? Ilan? 3. Yung iba, mayroon pang merienda sa hapunan, may midnight snack pa, tama ba? So, dahil kailangan po ng ating pisikal na katawan ang pagkain. At ganun din ang ating spiritual life. No? Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi lang sa tinapay tayo nabubuhay. Yes, mahalaga po ang pagkain. Mahalaga po na pakainin po natin ang ating mga sarili para tayo po lumakas, pisikal. Pero ang tinuturo ng Biblia, hindi lang po dapat tayo nakapokus doon. May mahalaga pa na dapat tayo din, ng spiritual natin, ng buhay, ay pinapakain din natin. Ano ba yung papakain natin? Ang salita ng Diyos, spiritual food. Yun po yung kailangan natin. Kaya po, andap-andap po yung buhay natin. Tatamad-tamad po tayong pumunta ng church, hinang-hina po tayo, dahil po kulang ang nutrisyon na nakukuha natin sa Biblia. Kulang ang pagbabasa natin sa Biblia. Kulang ang time natin sa Biblia. Hindi natin pinapahalagaan. Yes, mahalaga po yung trabaho natin. Hindi ko po kayo ini-encourage na huwag magtrabaho para sa Panginoon, pero hindi ko rin kayo ini-encourage nakalimutan ng Panginoon dahil sa trabaho nyo. Mahalaga po. Alam mo, napakabuti po ng Panginoon natin. Binigyan tayo ng ilang araw para magtrabaho. 6 na araw. O overtime na kayo, sige, todo nyo na hanggang gabi. Pero sabi ng Panginoon, sa totoo lang, hindi pa tayo isang araw dito. Ilang oras ba tayo dito sa church? Hindi naman tayo maabot ng, yes, may CGR, maabot tayo ng hanggang hapon. Pero sa regular na Sunday service, hindi naman tayo maabot ng 1 buong araw eh. Tama ba? Tama ba? Saglit lang. Pero karamihan sa atin, parang uwing-uwi na agad. Gusto ng marami po tayong pinapahalagahan, no, sa buhay natin. Pero sana, yung mas mahalaga, yung mas higit na mas mahalaga na dapat nating pinagtutuunan, no, ng ating pansin or ng ating buhay ay ang Biblia or ang salita ng Panginoon. Or mismo ang Panginoon, dapat bigyan po natin ng pagpapahalaga. So, dako na po tayo sa ating second point, no? Alam ko medyo na... So, ating pong second point, sabi dito, pwede bang malakas? Isang malakas? And 1, 2, 3, go! Yan. Sabi sa Hebrews
Mac, pwede bang sa verse 4:12 B to C? Sabi diyan. Ayan. Mas matalas kaysa ang alinmang tabak na nasa magkabilay may talim. Ito matagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto. So, diyan lang po muna tayo, no? So, ang ating pong second point po ay ang salita ng Diyos ay isang matalas na tabak. So, kaya po kung bakit tayo binigyan ng Diyos ng Biblia, dahil po mayroon po tayong kakaharapin na labanan. So, kaya dapat po natin itong pinahalagahan higit sa anumang bagay. Dahil mayroon po tayong labanan. At mamaya po pag-aaralan po natin kung anong labanan po ang tinutukoy dito sa salita ng Panginoon. Sabi dito, ang tabak ay isang armas na ginagamit ng pang-opensiba. Opensiba, Bisaya, no? Para atakihin ang kaaway at mapagtagumpayan iyon. At para din pang depensa rin upang protektahan ang sarili. So, opensa po at saka depensa. So, may pag-atake po at mayroon din pag-depensa. Ito po yung sinasabi ng Panginoon. Ang salita ng Panginoon ay parang isang tabak, no? Matalas na tabak na pwedeng gamitin pang opensa at pang depensa. Sabi dito, so kaya nga, lagi nating maririnig or makarinig sa mga pag-atake ng kaaway, lalo na sa Panginoong Hesus. Yung example ko dito na laging pag inatake ang Panginoong Hesus ng kaaway or tinutokso, ang lagi niyang sagot ay ang salita ng Diyos. So, yun po yung ginagamit ng Panginoon para i-atake ang salita niya. So, kinakailangan para sa isang sundalo, no, na magsanay sa mabuti or mahigpit upang maturuan ang tamang paggamit ng kanyang tabak. At ang pakinabangan niya iyon ng gusto. So tayo din bilang mananampalataya or followers ng Panginoong Hesus, dapat po tayo po ay sundalo ng Panginoong Hesus na dapat po nangangailangan din ng gayon din pagsasanay, no? Kung ang bago po lumaban yung mga sundalo, noon kasi ang mga sundalo nan ay ang kanilang gamit po ay tabak. Hindi po katulad ng panahon natin yan baril na, no? So kaya yung writer nito, ang binigay niya na example dito ay yung mga Roman soldier po, no, na ang ginagamit po ay yung tabak po ng Roman soldier po ay magkabila nito ay may talim. So napapanood po natin sa mga pelikula, no, yung mga espada na may kabila po ay may talim. So bilang mga sundalo po ng Panginoon, nangangailangan din po na tayo na pagsasanay upang matutunan nating gamitin ng tama ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So nung inaral ko po ito yung ang tabak ng Espiritu ay isang beses lang po itong nabanggit sa buong kasulatan. At makikita po natin yan sa Ephesians 6:17. So mamaya po, babalikan po natin yan. So sabi dito, bilang mga sundalo, dapat po tayo ay nagsasanay din, no? Para matutunan natin gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So napakahalaga po na dapat nagsasanay din po tayo sa pagbabasa, no, ng Biblia. Paano natin ito talagang magamit, no? So bawat Kristiyano po ay nasa gitna ng espiritual na labanan. Ayan po. Pwede pong paki-flash po yung Ephesians 6:11-17. So sabi dito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Ayan po malinaw po yan. Hindi po tayo nakikipaglaban dapat sa tao. Hindi po yan ang kaaway natin. No? Ginagamit niya ng kalaban natin yung mga tao na yan para tayo ay guluhin, para tayo ay, na parang akala natin yun na yung kaaway natin, yung misis natin, yung mister natin, yung kapitbahay natin, yung kapatid natin. Hindi po yan ang kaaway natin. No? Tayo mga mananampalataya, dapat alam na natin to. So sabi dito, kundi sa mga pinuno, sa mga makapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanglibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan, sa himpapawid.
Kaya't gamitin ninyo ang kasuotang pangdigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama. So dapat po, makikita po natin dito na dapat po, inaaral po natin dito dahil po may labanan. Dahil po sabi dito, pagdating ng araw na sumalakay ang masama, yan, upang pagkatapos ng labanan, ay matatag pa rin kayong nakatayo. Kaya't maging handa kayo, ibigkis sa inyong baywang ang sinturon ng katotohanan at isuot sa dibdib ang baluti ng katuwiran. Isuot ninyo ang sapatos ng pagiging handa sa pangangaral ng magandang balita. So, makikita po natin na dapat tayo mga Kristiyano ay nag-share tayo, no? Nangangaral tayo. Maging handa tayo sa pangangaral ng balita, magandang balita ng kapayapaan. Lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Isuot ninyo ang helmet ng kaligtasan at gamitin ang tabak ng Espiritu na walang iba kundi ang salita ng Diyos. So malinaw po na marami po tayong maaral dito or marami po tayong matutunang aral sa salita ng Biblia, lalo na po dito sa Ephesians 6:11. So malinaw po na ang ating pong kaaway ay hindi po ang ating mahal sa buhay. Hindi po yung ating kapitbahay. Hindi po yung ating mga kaibigan. No? Ang kaaway po natin ay mga kampo ni Satanas. Kaya ang dapat nating gamitin na panlaban, sabi dito, ang pinakamahalaga, alam niyo, naaral ko po yung armor or yung armor of God. Na ano ko doon, na yung armory, ito po yung mga taguan ng mga pandigma or mga gamit pandigma, yung armor. So, sa lahat na nabanggit ditong armor ng Diyos, talagang napakapangyarihan. Ito po yung salita ng Diyos. No? Sa lahat ng armor o sa lahat ng kagamitang pangdigma, ito po yung pinakamahalaga sa lahat. So, kung babasahin niyo po, aralin niyo po yan, makikita niyo na mas mahalaga po talaga yung salita ng Diyos or yung Bible, no? So, ang tabak po ng mga sundalong Romano, yan, karaniwan po, yung kanilang espada po ay magkabila, ano? Para magkabila ang talim para mabisa po sa pagsaksa. Kasi po paglabanan na po, hindi lang isang direction yan, kahit na pa ganyan. So, kabilaan po yan. Talagang nahihiwa at madaling gamitin po yan. Kaya dalawang tabak o dalawang, sa English po kasi ay two-edged swords. So, magkabilay talim, no? So, napakahalaga po, no, na so, ang layunin ng tabak o ng tabak ng Espiritu o ang salita ng Diyos ay ang palakasin at patatagin tayo upang mapaglabanan natin ang mga gawa ni Satanas. So, yun nga, kung mas marami tayong nalalaman, no, sa Biblia, marami tayong magagamit, no? Kung marami tayong alam at naunawaan sa salita ng Diyos, mas lalo tayong nagiging kagamit-gamit upang magampanan ang kalooban ng Diyos. Upang maging matatag tayo sa ating kalagayan bilang mga Kristiyano. At magtatagumpay tayo sa ating pakikipagbaka, no, sa kaaway ng ating kaluluwa. So, ang dahilan po, the reason why God gave us His Word, upang po ito'y magamit natin, no, sa labanan. No, na dapat po tayo mga Kristiyano, katulad ng nabanggit natin dito kanina, dapat po hindi lang tayo pumupunta dito sa church tuwing Sunday. Dapat po, isa na rin po tayo dapat sa naghahayag o nagsishare ng salita ng Diyos. Hindi mo kailangan maging pastor, hindi mo kailangan maging elders, hindi mo kailangan maging bihasa sa Biblia para i-share ang mabuting balita ng Panginoon. I-share po natin kung paano po tayo nakakilala, kung paano po tayo binago ng Panginoon, no? Hindi po mo kailangan maging eksperto ka dito sa salita ng Panginoon. Saka ka lang mag-share kung expert ka na dito. Hindi po. Dapat simulan na po natin ngayon. Dapat po, bilang mga sundalo po, ay dapat po kapakinabang na po tayo, no, sa kingdom ni God, no?
Dahil po tayo mga sundalo, dahil tayo po ay binigyan din ng side duties po ng Panginoon. At makikita po natin yan sa Matthew 28:18 to 20, di ba? Na yun po ang ating, bilang mga Kristiyano po, yun po ang ating dapat na duties and responsibilities para ipahayag o ibahagi ang salita ng Panginoon sa mga taong hindi pa nakakilala sa atin. No? Wag lang po tayo pumunta rito ng linggo na para lang pagkatapos, uwi na. So hindi po, dapat po na unti-unti, hindi man ganun kabilis. No? Dapat po unti-unti, lumalakad po tayo. No? Mayroon dapat tayong direksyon. Wag po nating sayangin ang pagpunta natin linggo-linggo nito na tapos wala lang ilang taon na, hindi pa rin nabago yung buhay natin. Hindi pa rin naayos yung ating mga buhay. Wala pa rin tayong natutunan. Sayang naman. Sayang naman yung panahon na pagpunta nyo rito. No? At pagkatapos, parang baliwala lang na hanggang ngayon, parang hindi nakikita yung buhay sa ating mga buhay. Dahil hindi natin ipinamumuhay ang salita ng Panginoon. So dapat po, maging reminder na po ito sa atin. No, dapat pahalagahan po natin ang salita ng Panginoon. So, punta na po tayo sa ating third point. No? So, sabi sa third point, ayan, pwedeng isa pa, last na to. In 1, 2, 3, go! Ayan, sa Hebrews 4, yes, yan. At nakakaalam ng mga inisip at binabalak ng puso. Yan. Kung kanina po ay pinahawak ko po yung kamay sa dibdib nyo, ngayon naman po ay pakitanong mo yung katabi mo. Kumusta na ba ang puso mo? Ayan. Kumusta na ba ang puso mo? Ano bang motibo ng puso mo? Ha? In love pa ba yan kay Lord? Kaya minsan, hindi lang po natin pinagpapalit sa labahan ng Lord eh. Minsan pinagpapalit natin sa boyfriend, sa girlfriend, no? Pinagpapalit natin ang Lord, no? So ano bang motibo mo sa pagpunta mo rito? Ano bang motibo natin sa paglilingkod sa Lord? Ano bang motibo natin, ng puso natin sa pagbibigay? Nagbibigay lang ba tayo dahil alam natin na mayroon namang ibabalik ang Lord sa atin? Tingnan po natin, evaluate po natin ang puso natin. Sabi dito, alam ng Diyos or alam ng salita ng Panginoon ang binabalak or yung motibo ng ating puso. No? Alam ko, lahat dito, alam na rin itong salitang ito. Maaaring minsan siguro na-advise mo na rin to or na-advise na rin sa'yo to. Yung katagang ito, follow your heart. Naniwala ba kayo doon? Follow your heart? O, mayroon, hindi. Bakit po dapat hindi natin sundin ang ating puso? Madalas po, dahil sa sinusunod natin ang ating puso, o sinusunod natin kung ano yung sinasabi ng ating puso, or sinasabi ng iba na, sundin mo ang puso mo. Follow your heart. Alam niyo po, pag lagi po natin, kadalasan po, pagka ito po yung sinusunod natin, yung ating mga puso, sablay po, lagi pong sablay ang desisyon ng ating mga buhay. Nasa halip, ang susundin po natin, ang salita ng Diyos, ang sinusunod po natin, follow your heart. Kapatid, follow your heart. So hindi na po natin pinakikinggan kung ano sinasabi ng Lord. Kung ano naramdaman natin, follow your feeling, follow your heart. Kaya minsan, sablay-sablay po, no? Sa pagpili na maging boyfriend o girlfriend, sinusunod ang puso. Kaya pagdating ng mag-asawa na, sablay, hiwalay. Kasi hindi pinakinggan ng Lord. No? Sabi ng Lord, huwag kang makipamato or huwag kang makipag sa hindi kapananampalataya. Pero dahil sa pagsuway or sa pagsunod ng mga puso nila, ang naging resulta ng buhay, hiwalay. So bakit nga po dapat hindi natin sundin ang ating mga puso? Sabi sa Jeremiah 17:9. Kaya mahalaga po ito, no?
Kaya hindi po dapat natin sinusunod ang mga kung ano yung naisip ng ating puso. Sabi dito sa Jeremiah 17:9, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Sa English po, Brother Mark. Sabi dito, the heart is deceitful above all things and beyond cure. Who can understand it? So sabi dito, mandaraya po ang puso natin. Kaya dapat hindi po natin sinusunod kung ano ang iniisip or ano ang nilalaman ng puso natin. Kaya marami pong nagpapakamatay dahil sinunod nila yung tibok ng puso nila. Nabigo lang, nabasted lang. Sinunod nila yung puso nila. Ayun. So mahalaga po na hindi po dapat nating sundin ang ating puso. Kasi sabi dito, ang ating puso po ay mandaraya. Hindi po mapagkatiwalaan ang puso natin. Kaya nga dapat inaayos natin ang puso natin sa Diyos para maging maayos po ang iniisip at kinalalabasan nito. Dahil kung hindi po natin sinusunod ang Panginoon at kung lagi na lang natin ang susundin natin ay ating mga puso, sablay po ang mangyayari sa ating buhay. Ano pa daw, bakit hindi po dapat natin sundin ang ating mga puso? Sa Matthew 15:19. Sabi dito, last verse na, okay. Samahan niyo po ako. Ito na lang. And 1, 2, 3, go! Sapagkat so ito po yun, no? Sapagkat ang sa puso nang gagaling ang masamang kaisipan. So iniisip ko nga, no, na kala ko dito lang yung nanggagaling yung kaisipan sa isip eh. Pero maging sa puso natin, no? Kaya tama po yung sabi ng Panginoon na hindi sa mga kinakain natin ang nagpaparumi sa atin, kundi yung kung ano yung lumalabas sa ating mga labi. Kasi yun po yung nanggagaling sa ating puso. So sapagkat ang puso sa puso nanggagaling ang kasamaang kaisipan. Pagpatay, pangangalunya, pakikiapid, pagnanakaw, pagiging saksi para sa kasinungalingan, para sa paninirang puri. Nung naaral ko po ito, parang ito po yung pinaka-trending sa lahat eh. Nung nauso na po yung marites at saka mariotes, marami na pong nagkahiwalay na magkaasawa, magkaibigan dahil sa mga chismis. So malinaw po na hindi po dapat natin sinusunod ang ating puso. Sa halip, dapat po natin pahalagahan o ang sinusunod natin ay ang salita ng Panginoon. So evaluate po natin ngayon, no? Evaluate po natin ang motibo ng ating mga puso. Dahil sabi ng Panginoon, wala pong makakakita sa Kanya. Sabi sa verse, last verse na po ito. Sige po, tinatawagan ko na po yung ating praise and worship team natin. So evaluate po natin ang ating puso ngayon. Kung umiibig pa ba yan para kay Lord? Kung tama ba ang motibo natin sa ating pagdalo? Kung tama ba ang motibo natin sa ating paglilingkuran? Naglilingkod lang ba tayo para magpasikat, para magpagalingan? Pupunta lang ba tayo paglinggo dahil kailangan, dahil Kristiyano tayo? So dapat po i-evaluate po natin. No? Kasi sabi sa Hebrews 4:13, last verse na po ito. Sabay-sabay po nating basahin. Yan po. Hebrews 4:13. Sabi dito,
Sabi dito, ay na ba? Ayan. In 1, 2, 3, go! Wala. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So nakikita ko lahat ng Diyos ang ating buhay, maging ang puso natin, maging ang iniisip ng puso natin. Wala pong nakatago sa Diyos. Evaluate po natin ang ating mga puso sa ngayon. Kung tama pa ba yung tinitibok ng puso natin? Kung si Lord pa rin ba ang tinitibok ng mga puso natin? Kung tama ba ang motibo natin sa pagpunta natin dito? Tayo po ay tumayo, tayo po ay muling magpuri sa Panginoon. Tayo ay sumamba, tumawid sa ating Diyos. Purihin ka, Panginoon, tunay kang ang tapat sa iyong mga salita. At tunay nga, Panginoon, na napakahalaga ng mga ito. Patuloy namin itong panghahawakan. Patuloy namin, Panginoon, panghahawakan ng iyong mga pangako. Purihin ka, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na aming pong pahalagahan, Panginoon, ng iyong salita. Sa anumang mga bagay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maunawaan namin, Panginoon, ng mas malalim ang iyong mga salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ipamuhay namin ito. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maitama ang motibo ng aming mga puso. Sa gitna ng kadiliman, liwanag ang iyong binibigkas. Sa sakit at karamdaman, sa latay mo, Jesus, ang pinanggagalingan. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Pagkalito at kaguluhan, sagot mo ay kapayapaan.
sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararana. Sa huling pagkakataon, awitin natin sa Panginoon. Salita mo, panghahawakan ko. Salita mo, tapat at totoo. Lahat ay nasa'yo, sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salita mo ay nararanasan ko. Salamat sa iyong mga salita, Panginoon. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagpaparanas niyo sa amin. Ang naranasan namin ng iyong salita, Panginoon, sa aming mga buhay. Lord, dalahin ko po, Diyos. Tulungan niyo po kami pahalagaan namin ng iyong mga salita, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Lord, na evaluate namin ang aming motibo ng aming mga puso, Lord. Salamat, Panginoon. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Diyos, sa umagang ito, Panginoon, sa pagsama niyo sa amin. Salamat sa presensya no na aming naranasan sa oras na ito, Panginoon. Lord, dalangin ko nga po, Panginoon, sa bawat isa, Lord God, na mapahalagaan namin ang iyong salita, Panginoon, higit sa anumang mga bagay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lalo pang lumalim sa inyong salita, Panginoon. Tulungan niyo rin po, Panginoon, ang aming mga motibo ng aming mga puso, Panginoon. Lord, tulungan niyo po na maging maayos po ito, Panginoon. Dahil po ang aming puso, Lord God, ay mandaraya. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Ayusin ang aming mga puso. Yes, Lord God. Salamat, Panginoon. Aming Diyos na dakila, makapangyarihan sa lahat. Salamat sa araw na ito at sa mga oras na ito, Lord God, na kami po ay iyong sinamahan, Lord God, na narinig namin ang iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na huwag po namin patigasin ang aming mga puso sa iyong mga salita, Lord God. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maihayag namin ang iyong salita sa marami pang mga tao, Lord God. Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-equip niyo po kami bilang mga sundalo niyo na lalo pang pakadalubhasa, Panginoon, sa iyong mga salita. Bigyan niyo po kami ng kasipahagan, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong salita. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na maipamuhay namin ang iyong mga salita. Patatagin niyo po, Panginoon, ang aming pananampalataya. Lord God, maraming salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain na ito. Sa iyo po mataas na papuri at pagsamba. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Prepare na po yung ating tithes and offerings. Totoo yung salita ng Panginoon, di ba? Sabi niya, kung totoong buhay ang salita ng Diyos, kapag ka nabasa mo ang Malakay 3:10, dapat pumapasok ito sa iyong puso. Sabi ng Lord, dito mo ko hamunin.
Kung ibigay mo ng buong buo yung ika-10 bahagi ng iyong kaban, ilagay mo sa kaban ng Diyos, no? Ay pagpapalain tayo ng Panginoon, no? Kung hindi niya babuksan yung durungawan ng langit. At kung ito ay buhay at totoo sa iyong puso, mga kapatid, isa sa puso mo na ang Lord, hindi siya nagsisinungaling. Ang Lord, hindi siya kailanman magbabali ng kanyang pangako. How much more yung kanyang challenge, no? So, inanyayahan ko po ang bawat isa na kumuha po tayo ng blue envelope at lagay po natin sa box na nasa gitna. And if ever dun sa mga nasa online services, meron po tayong fina-flash na number na for our GCash. No? So, atin pong ipanalangin yung ating tithes and offering at magwakas na po tayo sa panalangin sa mga oras pong ito. Let us pray. Lord, Heavenly Father, we worship you, we honor your name, we glorify you, God. Lord, maraming salamat po sa mga pagpapala mo sa amin. Tunay ngang napakabuti mo at hindi mo kami pinababayaan. Una kang naging tapat, una kang naging maibigin, una kang naging malawak ang pangunawa para sa amin. Lord, salamat dahil bagamat hindi ikaw yung nauuna madalas sa aming buhay, inuuna mo pa rin iparana sa amin ang pag-ibig mo. Panginoon, sa mga oras na ito, yung amin pong pagbabalik ng kaloob, tulungan mo kaming unahin ka. Isa isip namin, Panginoon, at isa puso namin, O Diyos, na Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga pagpapalang natatanggap namin. Lahat ng mga pinagkakakitaan namin, ang lakas na meron kami, O Diyos, lahat ng ito ay, ang pinagmulan ay tanging Ikaw lamang, O Diyos. Kaya mo itong kuhanin sa amin sa isang iglap, sa isang pitik. Pero Lord, minabuti mong maranasan para namin yung mga pagpapalang nagmumula sa iyo. Panginoon, sa aming pagbabalik ng aming mga ikapo at kaloob, patuloy nga po na punuin mo pa rin ng pagpapala ang bawat isa. Patuloy pa rin na samahan mo ang bawat isa sa mga pinagkakakitaan, hanap buhay, mga negosyo na ipagpalain mo, O Diyos. Patuloy na huwag niyo pong pagkulangin, ilayo niyo po sa mga kapahamakan, sa mga karamdaman, ang bawat isa, O Diyos. Lord, patuloy nga po na tanggapin niyo po itong aming ikapo bilang pagpapakita ng aming mga pananampalataya at ng aming katapatan sa inyo. Lord, sa pagwakas ng service na to, O Diyos, amin din pong pinapanalangin na nawa, O Diyos, bawat araw, bawat sandali ng aming buhay, amin pong tamasahin ang lalim ng inyong mga salita sa aming mga buhay. Kumilos ka po, O Diyos. Lord, kung gaano ka-epektibo na magbago ng buhay, O Diyos, ang iyong mga salita, iparanas mo po ito sa amin. Iparanas mo po na kami ay, Lord, para bang araw-araw nangungusap ka. Harap-harapan ka namin nakakausap, harap-harapan ka namin, Panginoon, na papakinggan bilang tunay na tupang, O Diyos. Bilang tunay na mga mananampalataya at tagasunod mo, Panginoon. Kakitaan kami ng pagsunod sa iyong mga salita, sa iyong mga talata sa Biblia, O Diyos. At nawa hindi namin palampasin yung mga pagpapalang kalakip ng pagbubulay-bulay nito araw at gabi. Lord, kagaya ng iyong pangako sa iyong mga salita, once na pinagbulay-bulayan namin ng iyong mga kautusan, ng iyong mga salita, O Diyos, tunay nga na ang katagumpayan ay aming tatamasahin. Ano man ang aming gawin. Basta Lord, ang aming mga buhay ay nakapaloob sa iyong kalooban, sa iyong mga salita, O Diyos. Panginoon, patuloy nga po na pagpalain niyo ang bawat isa. Dalhin namin, Panginoon, ang katuroang ito sa aming mga tahanan, sa aming mga pinagtatrabahuan, sa aming mga negosyo, o saan man kami dalhin ng aming araw-araw na gawain, O Diyos. Patuloy nga po ng pagpapala ay amin ang tinatanggap sa pangalan mo, O Jesus. Patuloy na sambahin ka, dakilain ka, pasalamatan ka. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Yan, muli po tayong tumayo. At sana mga kapatid, sa lahat ng ating mga natutunan, kung sabi doon, pahalagahan natin ang salita ng Diyos, panghawakan natin ang salita ng Diyos. Sana po, baon-baon natin ito at isabuhay natin. At patuloy na tayo ay magkita-kita muli sa susunod na linggo. Tayo po muli ay magpuri at dumawit sa Panginoon. Sana'y nakangiti. Sabihin mo sa katabi mo, sana'y nakangiti. Sana'y nakangiti habang lumalago. Pagising sa umaga, sabik na magkitakan, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papurin niya. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na magkikita tayo, sana'y nakangiti habang lumalago. Pagising sa umaga, sabik na makitakan, masilayan, nagdiriwang sa presensya niya. Lalong sumasaya kapag kapiling ka, sumasabay sa tugtugin at papurin niya. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na magkikita tayo, sana'y nakangiti habang lumalago. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na magkikita tayo, sana'y nakangiti. Tayo'y magkamayan mga kapatid. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod na magkikita tayo, sana'y nakangiti habang lumasana. Sana sa uwian natin ay dala mo pa ang mga salita ng Diyos. At sana sa susunod